ilan na ba ang katulong na involved sa ganong modus? Ilan na po? Wala po. Actually, first po lang yan. First Wala time. po. So first time ko lang na may mangyari yun. So yan ang dapat titingnan sa kasi ang iimbestigahan na yung company nyo. Legal ba? Ang mga mapilis naman kayo. What is cease and desist? To stop doing something such as operating a business because of a legal order or because of the threat of legal action. Ang CDO ay isang mahalagang dokumento sa isang individual o kumpanya na nag-uutos na ihinto ang kanilang tinatawag na allegedly illegal na activity. Ang mga araw na nag-ooperate pa rin ang kumpanya kahit napasuna ang lisensya nito ay illegal at labag sa batas. Ang cease and desist letter ay isang maituturing na pagbabanta na kapag hindi pa rin ito huminto sa tinakdang deadline na nasa sulat, ang kumpanya at ang lahat ng may hawak nito ay maaaring makasuhan. June 11, 2024. Lieutenant Poso, Manila Police District, received an email from Client A na dati naming employer. Nagre-request siya na paimbestigahan ang aming agency. Panoorin ang vlog tungkol sa insidenteng ito na may pamagat na Sindikatong Kasambahay Vlog, number 43. Ang purpose ng sulat na ito ay matukoy kung ang agency ay involved o may pananagutan sa ginawang krimen ni Watamama, ang kasambahay na umamin na nagnakaw ng halagang 200,000 pesos na jewelry. Nai-report rin ito sa DWI's reportorial team na si Watamama ay pinaniniwala ang miyembro ng Salisi Gang. Ayon sa balita, siya ay magpapanggap na kasambahay at kapag siya ay nakapasok na nakawan ang employer habang sila ay wala at maaring marami na ang nabiktima. On June 28, 2024, the city administrator issued a memorandum, cease and desist, as a measure to protect the public from falling victim to similar schemes. July 2, 2024. Sumang-ayon ang City Legal Officer ng Maynila dito at nag-request sa Director ng Bureau of Permits na bigyan ng cease and desist order ang agency upang maimbestigahan tungkol sa pangyayaring ito. September 4, 2024. Natanggap namin ang cease and desist letter. Agad namang hininto at tinigil ang mga activities sa agency at umaasang madali lamang itong maaayos. Cease and desist order may be lifted upon presentation of substantial evidence. As a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion of non-involvement or non-liability within 5 days from receipt hereof. O maaaring i-lift ang cease and desist order sa pagkakapresenta ng sapat na katibayan na nagpapatunay ng aming hindi pagkakasangkot o pananagutan sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Ang paglabag sa utos na ito ay maaaring magdulot ng paghahabol ng angkop at legal na aksyon laban sa aming establishmento at personalidad sa likod nito. Kaya naman madali rin ang aksyon na ginawa ng aming agency sa pag-submit ng mga ebidensya mula sa aming mga lisensya sa Department of Labor and Employment, Securities and Exchange Commission registration. Mga ebidensya na nagpapatunay na kami ay lisensyadong mag-recruit at mag-deploy ng mga kasambahay sa Kamaynilaan. Pati na rin ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kasambahay na nasangkot sa pagnanakaw ay amin lamang na-recruit at na-deploy at hindi kami parte o konektado sa nagawa niyang krimen. Ngunit hindi ito naging madali katulad ng inaasahan, kaya nagpasya kaming kumuha ng legal team para matulungan kaming i-lift ang cease and desist order laban sa agency. Hindi lang ilang araw ang dumaan, naging linggo at umabot pa ng buwan ang aming paghihintay. Nangyari ang insidente noong June at natanggap lamang namin ang order noong September 4. Punong-puno ng takot at pangamba, ngunit pinilit naming lumaban ng tama. Dahil maraming umaasa sa agency, isa na ang mga staffs na natigil ang trabaho, mga aplikanteng gustong makapasok sa trabaho, pati na rin ang mga employers na sumusuporta sa amin at naghihintay sa aming pagbabalik, siya ring nagpapalakas ng loob namin na malalagpasan namin ang pagsubok na ito. Mula sa pagpapauwi ng mga aplikante, kinailangan ring umuwi muna ng mga staffs na labis naming ikinalungkot. Umabot sa puntong pati kami ay nawawalan na ng pag-asa, pero patuloy ang dasal na sana ay sapat na ang mga hininging ebidensya ng City Hall at Manila Police District upang malift ang CDO. November 5, 2024. Natanggap namin ang sulat mula sa Office of the Mayor,
City of Manila ang lifting of cease and desist order. Nakapaloob dito na ang mga kakulangan o paglabag na tinukoy sa cease and desist na naipadala sa itinalagang address ay nasunod at nasuportahan na ng agency. Sa ganitong paraan, ang order na cease and desist noong August 16, 2024 ay aalisin na. Sa madaling salita, maaari na kami muling mag-operate mula sa pagpapasara noong September 4 hanggang November 5 at bumalik sa regular na trabaho, pagre-recruit at pagdi-deploy ng mga kasambahay. However, you are hereby reminded that any future violations similar in nature or any violation of existing laws or ordinances may constrain this office to take similar or more drastic action against your establishment. Ang munisipyo ay nagpaalala na ang anumang paglabag sa hinaharap o paglabag sa mga umiral na batas o ordinansa ay maaaring magdulot ng magkapareho o mas malubhang aksyon mula sa kanilang tanggapan laban sa aming agency. Ibig sabihin lamang nito ay kapag naulit pa ang ganitong insidente laban sa agency, ay maaring mas mabigat na ang aksyon na maaari nilang gawin katulad na lang ng pagpapasara ng tuluyan. Sa dami ng naapektuhan ng cease and desist order na ito, nagdagdag na rin kami ng mga bagong protocols para sa mga aplikante, ipinayo ng mga kapulisan na kunin ang thumb mark pati na rin ang mugshot ng mga mag-a-apply bilang karagdagang impormasyon sa bawat aplikante. Hindi sapat ang mga clearances na mayroon sila kapag higpit na ng pangangailangan ang kanilang kalaban. Hindi man natin ito makokontrol at maiiwasan, gumagawa naman kami ng paraan at nag-iingat sa abot ng makakaya ng aming ahensya. Nagpapasalamat kami unang-una sa ating Diyos dahil dininig niya ang aming dasal na makabalik. Sa mga namumuno ng agency na hindi kami hinayaan. Sa mga aplikanteng kasama naming nagdasal, sa bawat isa dito sa agency at sa mga employers na may malawak na pangunawa at tiwala sa agency. Makakaasa kayo na hindi namin hahayaang maipasara kaming muli. Nagkulang man kami kung kaya't umabot sa ganito. Malaking leksyon naman ito sa amin kaya naman umaasa kami na patuloy kayong sumuporta kahit man gaano nakahigpit ang pag-a-apply o pagkuha ng kasambahay sa agency. Sa huli, kabutihan pa rin ang mananaig, kaya mahalagang gumawa ng tama at tama lang dahil mas maganda rin ang kapalit nito. Update sa kasambahay na nasangkot sa pagnanakaw, siya ay nahuli at nakapagpiyansa ayon sa Makati City Police, ang syudad kung saan nangyari ang pagnanakaw. Ganon rin ang employer na nagreklamo, nagpadala sila ng letter na nagpapatunay na ayaw na nilang masangkot sa gulong ito. Nakapag-refund na ang agency base sa kontrata at tapos na ang kasunduan sa gitna ng agency at ng employer. Ngayon na kami ay nagbalik na, baon ang pag-asa na sa pamamagitan ng bagong rules ay hindi na ito maulit. Tandaan, kung hindi malinis ang intensyon mo at may pakay kang krimen katulad ng pagnanakaw, mabilis naming maidadala sa kapulisan ang iyong mugshot at fingerprint. Angel! I'm Iza! I'm Riza! I'm Rose! Kami ang recruiters ng Housemates.ph! Please like, share, and subscribe! And click the notification bell button para maging updated kayo sa aming mga videos! Be kind, work hard, at mabuhay ang pamilyang Pilipino! So ano pang hinihintay nyo? Apply na! Hiring a house help? Please give us a call. Thank you for watching.